Dear Lady Love TV, Save the best for last. Tunghay na po natin ang ikalawang bahagi. Look who's here. The prodigal son is back. You've been missing in action for 3 whole weeks. What happened, Harry? Hindi pinapansin ni Harry ang nakatatandang kapatid. Umuwi lang siya sa bahay nila para kunin ng isang bagay na nakalimutan niya. Nawala sa isip niya ng ganong oras nga pala, nagdi-dinner ang buong pamilya. The last time I saw you was in that car drifting contest. You were good, but as expected, you did not win. What would you expect? You're the loser's son after all. Umuntong hininga si Harry. Good evening, ma'am, dad, kuya. Walang ganang bati niya. Sorry for interrupting your dinner. Don't worry, I'll be gone in 5 minutes. Why don't you eat with us, Harry? Alok sa kanya ng ina. Tahimik lang naman ang kanyang daddy, ni hindi siya tinapunan ng tingin. I'm sorry, ma'am. May kukunin lang ako sa kwarto. Kailangan ko na ring umalis. Napa, hulang naman ang mami ni Harry. Iniba na ng kapatid ang usapan. Napunta na iyon sa usapang politika. That was his cue. Umakyat na siya sa hagdan at nagpunta sa kanyang kwarto. Wala pa yatang 5 minuto ang lumipas, ay palabas na siya ng gate ng mansyon at pasakay na sa kanyang kotse. Pinaharurot niya iyon. Ayaw niya magtagal pa ng ilang segundo sa lugar na iyon. 20 minutes later, he entered the disco club. Kaagad siya napunta sa bar. The usual. Wika niya kay Benny, ang bartender. Umuwi ka na naman sa inyo, no? Sabi naman nito habang hinahanda ang drinks niya. What are you, man? Psychic? The bartender served his scotch on the racks. Alam na alam ko na ang pagmumukha mo kapag umuwi ka sa inyo. Nakita mo na naman yung kuya mong may-ari ng mundo, no? Yung kuya mong magaling. Pero banu naman sa basketball. Natawa doon si Harry. Yeah, banu talaga yun sa basketball. He drank his scotch. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano. Kaibigan niyang matalik si Benny. May asawa at 2 anak na ito. Sa katunayan, ninong pa nga siya ng panganay nito. It's showtime, Harry. Biglang hirit ni Benny sa kalagitnaan ng kwentuhan nila. Alam na kaagad niya ang ibig sabihin niyon. Hindi nga nagtagal, ay naramdaman niya na may yumakap sa kanya mula sa likuran. Hi babe, bulong ng tinig ng babae. Hindi pa yun nakontento at dinilaan pa ang kanyang tenga. Hi Jane, walang reaksyong wika ni Harry. Nagpatuloy lang siya sa pag-inom. Kinagat ng babae ang kanyang tenga. Nasaktan man pero wala pa rin siya naging reaksyon. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Jane, ang pangalan ko. At hindi Jane. Mababa ka sa tinig ng babae ang pagkairita. But I don't care anymore. Let's go to my apartment. Naging mapang-akit na naman ang tinig nito. Marahang binaklas ni Harry ang kamay ni Jane na nakayakap sa kanya. Pagkatapos ay hinarap ito. The woman was wearing a tiny piece of cloth called mini dress or whatever it was. Halos lumuwa na ang dibdib ng babae dahil sa namumutok na cleavage. Kaunting liyad lang ay sigurado niyang makikita na ang hindi dapat makita rito. As far as he could remember, he had sex with her once because of a bet. Pagkatapos niyon ay naging clingy na sa kanyang babae. She loved to taste, kiss and tease his ear. Nung una ay pinagbibigyan niya lang ito, pero ngayon ay medyo naiinis na siya. Listen, it's Jane. Nakangiti pa ring wika nito. Whatever the fact right, he said that with a straight face. Listen, we had sex once, pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang basta-basta gawin ang gusto mo sa akin. I hate to say this, but you are starting to annoy me. Ayokong manakit. That's why I only date girls who understands the game. Hi. Then have sex with me again. For the last time, please. I'm going to France the day after tomorrow. Pakiusap ng babae. Sorry. Yun lang at tinalikuran na niya ito. Nagpatuloy siya sa pag-inom. Harry, I'm begging you. Napabuntong hininga naman si Harry. Muli ay hinarap niya ang babae. Tinitigan ito ng mata sa mata. You're very beautiful. Sigurado akong maraming lalaki ang magkakagusto sa'yo. Hindi mo lang sila pinapansin.
dahil nakafocus ka sa mga maling lalaki. There is an ocean full of Mr. Rights, and you're wasting your time with Mr. Wrong. You don't deserve a jerk like me. Marami kang makikitang mabuting lalaki sa France. Malay natin, baka doon mo mahanap ang totoong destiny mo. Your soulmate, aniya na napakalamyos ang tinig. You think so? Tumango siya. Yes, because you are very beautiful. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Thank you, Harry. Hinaplos niya ang pisngi nito. Have a good life, sweetie. He kissed her cheek. Goodbye. Kumaway pa ito bago tuluyang umalis. Nagkibit balikat siya. Girls will be girls no matter what the season was. Para makuha mo ang loob ng mga ito, kailangan mo lang sabihin ng tamang salita na gustong-gustong marinig ng mga ito. That was smooth. Kaya pala marami ang naluloko mo. Ganun ka pala talaga kagaling mambola ng babae. Nagagawa mong baligtarin ang sitwasyon to the advantage. Nilingon ni Harry ang direksyon na nagsalita. Napangisi siya na makita si Amy. He was expecting her. Hello there, my next victim. Care for a drink? Tumabi ang dalaga sa kanya sa bar stool. Let's forget that we give a fat drink. That you... Thank you very much. He raised his glass. Benny, orange juice for the lady. Pinandilatan siya ni Amy ng mga mata. Natatawa lang siya habang napapailing. So, ito na yung ibang mundo na sinasabi mo, Harry. Disco club, really? Naiiling na nilagok ni Amy ang cocktail drink na nasa harap niya. Kailan ka huling nakapunta sa ganitong lugar, Amy? Nung 16 ka? O hindi pa kahit kailan? I heard ang tagal mong walang social life. Trabaho, bahay ka lang. Pagkatapos nitong nakarang 6 na buwan, wala ka ring ibang ginawa kundi ang magtago sa tao. At least tonight, I made you leave your cave. Nakangising tugon naman ni Harry. Well, that's a start. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Amy na darating sila ni Harry sa punto na makakapag-usap sila ng ganoon na para bang matagal na silang magkaibigan. Who would have thought na magagawa niya makipag-usap sa binata na para bang walang iringan sa pagitan nila. After they shared a kiss, she saw Harry in a different light. Nag-offer ito na tutulungan daw siyang makalimot at napatunayan niya na may kakayahan nga ang binata na gawin iyon dahil sa halik nito. Hindi siya pinatulog ng alaala niyon. Kung dati ay napupuno ng buong gabi niya ng pag-iisip kung saan ba siya nagkamali, kaya naging ganoon ang buhay niya. Kagabi, napalitan iyon ng paulit-ulit na pag-reminisce niya ng halik ng lalaki. Dati pa naman siyang hirap matulog pero alam ni Amy, kagabi na iba ang dahilan niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, she was thinking of another man beside Nico and it gave her chills down her spine. They're doing tequila shots here, right? Don't dare me, woman. May pili yung ngiti na naglalaro sa mga labi ni Harry. Tinawag nito ang bartender. Tequila shots, Penny. Napataas ang kilay ni Amy. Lagi ka ba rito? Dito ka ba kumukuha ng mabibiktima mo? Hindi niya na nasabi yon. Singit ng bartender. Siya ang may-ari ng disco club na to. No way. Hindi makapaniwalang bulalas ni Amy. Benny, you. Hirit ni Harry sa bartender. No steer? No steer. Tugon ni Benny. Natawa si Amy. Why the secrecy, Harry? Nagkibit balikat lang ang binata. Pagkatapos ay pinakatitigan siya. At least, now you're laughing. Oo nga no. Hi, for 7 years, wala akong inintindi kundi alagaan yung image ko. Para sabi ko kapag asawa na ako ng isang respetadong doktor, wala silang mahahalungkat na terrible past sa akin. I didn't do parties. I stayed at home, always waiting for his calls. Pinagbawalan niya akong umalis ng bahay nang hindi ko itatawag o itatext sa kanya kung saan ako pupunta. Kapag hindi siya pumapayag na umalis ako, hindi talaga ako aalis. One time, a good friend of mine from the music industry invited me for her husband's birthday. Dahil nakakahiyang tumanggi, pumunta ako nang hindi nagpaalam sa kanya kasi alam ko na kapag ginawa ko ay hindi niya rin naman ako papayagan. That was the first time I did something without his consent. Maaga namang natapos yung party. Umuwi na rin ako kaagad sa apartment ko.
5 minutes later, bigla siyang dumating at walang sabi-sabi na sinampal ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero nagalit siya sa akin dahil sa ginawa kong hindi pagpapaalam sa kanya. Sinaktan ka ba ulit niya physically pagkatapos niyon? Ilang beses? Tanong ni Harry. Sabihin na lang natin na hindi yun ang una't huli na nasaktan niya ako physically. Hindi na natapos pa ni Amy ang sasabihin dahil napapitlag siya sa tunog ng nabasag na baso ni Harry dahil nahulog iyon sa sahig. Ano yun? Sorry, nadula sa kamay ko. Wika nito. Seryosong-seryoso ang mukha. May lumapit na waiter sa kanila at nilinis sa mga peraso ng nabasag na baso. I have a Glock 19. You want to try it? It can really kill someone. Tinapik niya ang balikat ng binata. Chill, dude. He's not worth your time. He's not worthy of yours also. Pasensya na sa istorbo. Tequila shots. Anunsyo ni Benny. Let's do this. Bulalas niya. Are you sure about this, Amy? Pinakatitigan niya si Harry. Alam mo ba na may hawi ka doon sa skateboarder? Ano nga bang pangalan nun? Dylan Ray. Yeah, you look like him. Pareho kayong mukhang bad boy. He smirked. Kung sino man yon, alam ko mas gwapo ako ron, Amy. Let me ask you again. Are you sure about this? Marahan tinapik ni Amy ang pisngi nito. At least, sa'yo alam ko kung ano ang aasahan ko. Alam ko na wala itong pupuntahan. You are just a distraction to help me forget. You are my beautiful distraction, Harry. Sa'yo, hindi ako masasaktan. Kasi sa una pa lamang, alam ko na hindi ako pwedeng ma-inlove sa'yo. At lalo namang malabo na ma-inlove ka sa akin sa dami ng babae mo. Gagamitin lang kita para makalimot. Itatapon din kita pagkatapos. I know you feel the same way about me, so I'm willing to be your next victim. Tinitigan siya nito ng mataman. I devour all my victims. Still willing? Don't worry. I'd been with a beast for 7 years. Think, I can handle a demon like you. Hindi na nagsalita pa si Harry. Napasinghap si Amy. Nang kunin nito ang isang kamay niya, while staring intently at her, he licked the skin between her thumb and forefinger. Pigil niya ang hininga. Harry sprinkled a pinch of salt to the area he licked. He made her hold a slice of lemon. She was anticipating his next move. Wala pa man ay nabubuhay ng excitement sa kanyang dibdib. She was breathing hard. Then, in one swift move, he licked the salt in, took his tequila shot and sat on the slice of lemon in her hand. Mabilis lang ang pangyayari, ngunit naramdaman pa rin niya ang kanyang balat. Ikaw naman, bulong nito sa kanyang tenga. Nakagat ni Amy ang ibabang labi na gumapang ang kilabot na dulot ng hininga nito sa kanyang katawan. Ginaya niya ang ginawa ni Harry. Nasa mid pa siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng tequila. Napasubo yata siya. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. But whatever. She was having the time of her life. Not very creative, are we? Kantsaw nito sa kanya sa pilyong tinig. Let me show you how to do it. Harry's way. Hinawi nito ang buhok niya sa isang side para ma-expose ang gilid ng kanyang leeg. He put a pinch of salt at the side of her neck. Wala pa man ay habol na ni Amy ang hininga. Bite this. Wika nito. Tinutukoy ang slice ng lemon. She obliged. Dahan-dahan bumaba ang mga labi ni Harry palapit sa leeg ni Amy. Ang akala niya, tulad ng nauna, ay mabilis lang mangyayari ang lahat. Ngunit sa pagkakataon na iyon, it lingered more than she thought. It felt like Harry was torturing her. First, he licked the side of her neck without his tongue, touching the part with salt in it. Tila banananan siya ang dila nito. He was tasting her skin like she was a gourmet cuisine. He took his precious time. Naibaon ni Amy ang kuko niya sa magkabilang balikat nito. And when he finally licked the salt on her neck, she thought it was over. But it wasn't yet. He sucked the salt out of her neck. He sucked and sucked until he was satisfied. Hindi niya nagawang magtaka kung magkakaroon ng chikinini or live marks dahil sa ginawa ng binata. She didn't mind though. He left her neck, looked at her with so much hunger reflected in his eyes, while he took his second tequila shot. Then, he sucked the lemon in her mouth,
Their lips brush in the process. Your turn again. Naramdaman ni Amy ang mainit na hininga ni Harry sa kanyang mukha dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang init na iyon ay nagtuloy-tuloy hanggang sa kanyang kaibuturan. To hell with tequila shots. She wanted just one thing at that moment at hindi na siya makapaghihintay pa para doon. She blew away the slice of lemon in her mouth. To hell with this. I want you, Harry. I want you to kiss me. So, hindi na niya natapos ang sinasabi. Kinabig na siya ng binata palapit at hinalikan sa mga labi. She put her hands at the back of his head. She indulged herself to a moment of lustful bliss.